isang liblib na baryo, isang abandonadong mansyon, at isang lihim na matagal nang nakabaon sa kasaysayan. Ano nga ba ang nangyari sa Hacienda Maldita? Hi, ako nga pala si Astro, at sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang isang nakakakilabot na kwento ng isang mansyon na sinasabing sinumpa, ang Hacienda Maldita. Mula sa misteryosong pagkawala ng pamilyang De Vera hanggang sa pagtatangkang ibunyag ang katotohanan ng isang grupo ng mga vlogger, lahat yan ay tatalakayin natin ngayon. Sa dulo ng video, may isang tanong ako para sa inyo na siguradong magpapaisip sa inyo kung anong pipiliin nyo sa isang nakakakilabot na sitwasyon. Kaya huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang kwentong katatakutan at kababalaghan. Story time. Sa isang liblib na baryo sa Nueva Ecija na tinuturing na Hacienda Maldita, may isang lumang mansyon na matagal nang inabandona. Ang mga kwento ng mga matatanda ay nagpapahiwatig na ang mansyon ay dating pag-aari ng pamilyang De Vera, isang mayamang angkan na biglang nawala noong 1970s. Sabi ng mga taga-baryo, ang lupaing kinatitirikan ng mansyon ay sinumpa at ang mga puno ng mangga sa paligid nito ay sinasabing pinoprotektahan ng isang matandang kapre at mga galit na espiritu. Walang nangahas na lumapit sa mansyon sa loob ng mga dekada hanggang sa dumating ang grupo ni Ben. Si Ben, isang 22 anyos na vlogger mula sa Maynila, ay naghahanap ng content para sa kanyang YouTube channel na nakatuon sa paranormal. Kasama ang kanyang mga kaibigan, si Mark, isang skeptic na tech enthusiast, at si Liza, isang lokal na taga Nueva Ecija na may alam sa mga alamat ng baryo. Pumunta sila sa Hacienda Maldita upang mag-shoot ng isang episode. Si Liza ay nagbabala kay Ben. Huwag kang magkakamali, Ben. Ang mga espiritu dito ay hindi basta-basta. May galit sila sa mga sumisira sa kapayapaan ng lugar na ito. Ngunit hindi nakinig si Ben, determinado na makakuha ng viral na video. Habang papalapit sila sa mansyon, napansin nila ang katahimikan ng paligid. Walang huni ng ibon, walang ingay ng kuliglig. Parang patay ang buong lugar. Ang mansyon ay mukhang gumuho na, ngunit may kakaibang presensya na nararamdaman si Ben. Parang may nakatingin sa atin, bulong ni Liza habang nanginginig ang boses. Si Mark, na laging may dalang thermal camera, ay biglang napansin ang isang malamig na spot sa gate ng mansyon. Guys, hindi normal ito. Ang lamig dito kahit tirik ang araw, sabi niya. Pumasok ang grupo sa loob ng mansyon, dala ang kanilang mga kamera at flashlight. Ang loob ng bahay ay puno ng alikabok, mga sirang kasangkapan, at mga lumang larawan ng pamilyang De Vera. Sa isang kwarto nakita nila ang isang malaking salamin na hindi naaapektuhan ng alikabok, na parang may naglilinis nito araw-araw. Si Ben, na gustong-gusto ng thrill, ay nagbiro. Hoy kapre, kung nandyan ka, magpakita ka. Biglang umihip ang malamig na hangin at ang mga ilaw ng kanilang flashlight ay sabay-sabay na namatay. Nang muling magliwanag ang kanilang mga ilaw, napansin ni Liza ang isang anino sa salamin. Isang babaeng nakaputi na may mahabang buhok na tumatakip sa mukha. Ben, huwag kang lilingon, sigaw ni Liza, ngunit huli na. Nakita ni Ben ang babae sa salamin at biglang nawala ang anino. Mula noon nagsimula ang kakaibang mga pangyayari. Naririnig nila ang mga yabag sa ikalawang palapag kahit walang tao roon. Ang thermal camera ni Mark ay nagpapakita ng mga hugis ng tao na biglang nawawala. At si Ben, nagsimula siyang makakita ng mga imahe sa kanyang isip. Isang pamilya na sumisigaw, isang apoy, at isang lalaking may tabak. Habang mas lumalalim ang kanilang pagsaliksik, natuklasan ni Liza ang isang lumang diary sa ilalim ng sahig. Ang diary ay pag-aari ni Isabel De Vera, ang bunsong anak ng pamilya. Ayon sa diary, ang pamilyang De Vera ay sinumpa ng isang matandang mangkukulam mula sa baryo matapos nilang ipagbili ang sagradong lupa ng mga ninuno para sa sariling kayamanan.
Ang sumpa ay nagdulot ng trahedya, isang sunog na pumatay sa buong pamilya maliban kay Isabel na nakatakas ngunit nawalan ng katinuan. Ang espiritu ni Isabel kasama ang kapre na tagapagbantay ng lupa ay nanatili sa mansyon upang protektahan ito mula sa mga ganid na magnanakaw ng lupa. Si Ben na ngayon ay lalong natatakot ay naramdaman ang bigat ng kanilang pagkakamali. Hindi natin dapat ginulo ang lugar na ito, sabi niya. Ngunit si Liza ay may ideya. Kung gusto natin ng kapatawaran, kailangan nating ibalik ang respeto sa lupaing ito. Nagpasya ang grupo na magsagawa ng isang ritual ng pag-aalay tulad ng nabasa ni Liza sa diary ni Isabel. Kinuha nila ang mga bulaklak at kandila mula sa kanilang bag at nagdasal sa harap ng pinakamalaking puno ng mangga sa labas ng mansyon. Habang nagdadasal sila, biglang umihip ang malakas na hangin at isang malaking anino ang lumitaw sa puno, isang kapre na may mga matang nagniningas. "Bakit ninyo ginugulo ang aming kapayapaan?" tanong nito sa malalim na boses. Si Ben, bagamat natatakot, ay humingi ng tawad. "Hindi namin alam ang kasaysayan ng lugar na ito. Gusto lang namin malaman ang katotohanan at ibahagi ito sa mundo." Ang kapre ay tumahimik at biglang lumitaw ang espiritu ni Isabel. Sa una, galit ang itsura nito, ngunit nang makita ang sinseridad ng grupo, unti-unting lumambot ang ekspresyon nito. "Kung nais ninyong makalaya kami, sabihin sa mundo ang aming kwento. Huwag hayaang maulit ang kasakiman na sumira sa amin," sabi ni Isabel. Nangako si Ben na gagawin ito at bilang kapalit, hinintay ng espiritu ang kanilang ritual ng pag-aalay. Matapos ang ritual, nawala ang mabigat na pakiramdam sa mansyon. Ang kapre ay nagbigay ng isang manggang ginto bilang tanda ng kapatawaran at ang espiritu ni Isabel ay nagpasalamat bago tuluyang nawala. Ang grupo ay umalis sa Hacienda Maldita, dala ang kanilang footage at ang diary ni Isabel. Ginawa ni Ben ang kanyang video na nag-viral sa YouTube dahil sa tunay na kwento at nakakakilabot na ebidensya. Ngunit higit sa lahat, ginamit niya ang kanyang platform upang itaguyod ang paggalang sa kalikasan at kasaysayan ng mga ninuno tulad ng hiniling ni Isabel. Sa huling eksena ng video, ipinakita ni Ben ang manggang ginto sa kamera. Ito ang paalala na ang bawat lupa ay may kwento at ang mga kwentong ito ay dapat pakinggan. Ang video ay nagtapos sa isang montage ng mga puno ng mangga sa Hacienda Maldita na ngayon ay puno na ng mga ibon at kuliglig na parang simbolo ng kapayapaan. Ang tanong ko para sa iyo, kung kayo ang nasa kalagayan ni Ben, ipagpapatuloy niyo ba ang pag-iimbestiga kahit may babala na ng panganib o aalis na lang kayo at igagalang ang kasaysayan ng lugar? Bakit?